Si Shidi Gong. Basta sa lungga niya, mga kotsero. Siguro kasi nabuo na yung script. Buo na yung script, guys, buo na yung script. Kaya, kaya lumabas na siya. Or, baka napilitan siya. Kasi, nagsalita si PBBM na yung kanyang deal, yung deal daw, yung gentleman's agreement sa China is horrific. Yun. Horrific. Horrific. Kaya napilitan siyang lumabas. I'm leaning towards the latter. Feeling ko napilitan siyang lumabas at magkaroon ng press con kasi ipit siya dun eh. Ipit kasi siya dun, guys. Ipit siya dun. So, lalabas yung kanyang katrayduran dun, mga kotsero. Sa nasabi niyang yun. So, panoorin natin sa News 5 kasi ito yung medyo malinaw eh. Yung sa, labo eh. Yung sa SM Manyak, malabo. Napuputol-putol pa. Mukhang tanga eh. Kaya ang pangit ng kanila. Anyway, so, ito ngayon, panoorin natin itong press con ni Digongong. Ang hina. Ilagay na yung doon ng mga destroyer dyan. Wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can notice. Bongbong America has been there for about balik sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang pokpok. Wala kang ikatakot. So, sa Amerika dito, before election in America, is boasting of resisting China. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya gusto ko i-download eh. At least pwede kong ma-adjust yung mga volume, ganyan. Wait nga, try ko i-download ulit. Ay, Diyos ko. Bago tayo pumunta sa ating next topic, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave nang wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Nakakatawa na lang to eh. Kasi I really have a strong feeling na kaya niya ginawa to kasi bistado na siya. Alam niya na konti na lang ang kumaagat sa kanya. Tapos siguro nag-alala din sila kasi hello, 20%. So, diba? Ikaw ba naman? Mag-aalala ka doon. At may inaabangan pa ako na yung pinakakal ko yung aming nose doon sa foreign affairs at foreign policy during my time. Okay, game. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. Mahina na lang ako sa Pero those were really territorial in nature. Okay. Not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Iba yun. Yung sabi nila territorial, we are studying it still until now so that I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito,
maraming hindi naman they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency, or Congress, can concede anything about territories. Hindi gawain ng presidente yan. Ginawa mo na nga eh. Ginawa mo na nga eh. Diba? Hinayaan mo sila dun eh. Di ba dalawa yan? Isang commission tsaka isang omission. Yung commission, yung active, may active sa criminal law yun eh. Crime of omission tsaka crime of commission. So, yung commission, yung kapag active mo ginawa. Yung omission, yung kapag wala kang ginawa. You failed to do what you're supposed to do as a president. You failed to do what you're supposed to do. Pero mga kotsero, etong sa umpisa, sinabi niya, may mga nagsasalita daw kasi na hindi party doon sa usapan. Wala naman daw sila doon. Oo. So, anong ending? Di nilaglag na naman nila si Roque. Faithful ka pa rin ba dyan, Roque? Sigurado ka? Ilang beses ka na nilalaglag ni Digong? And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio is harping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. So? And is beginning to expound on the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalaala ko. Wala akong, there's a new word. I do not even know the ayunan sure. Ito si Carpio and the rest of the, well, I think is trying to be relevant. Is a retired justice, a not so brilliant one, which he pretends to be. Nawala naman siya doon. And I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Tingnan niyo, hindi naman niya sinagot yung accusation ni Carpio eh. Binadmouth na si Carpio, oo. Sabi niya stupid, not effective justice, ganyan-ganyan, kaya wala na, nag-retire doon na hindi, whatever. Pero hindi niya sinagot yung accusation ni Carpio. Sounds familiar? Ganyan makipag-argue mga Duterte Balahura supporters. Ganyan sila eh. Ganyan sila makipag-argue. Siraan ka lang nila. Pero wala silang ipopost na argument. Siraan ka lang nila. Ganyan silang lahat. Pare-pero silang style, di ba? Iisa ng utak kasi. Huwag mo kayong maniwala yung bulatik nila. Okay. Kasi hindi ako ganun kagago. Okay. Debatable yan. Ayaw kong magyabang. Kaya bakit ako tumagal sa AB
sa Lyceum is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the records. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko hindi ako nagyayabang. I studied geopolitics under Professor. Daming kuda. Teka, wait. Hindi na relevant dyan eh. Sino ba yan? Obiana. I think he's still connected or retired from the Wala kaming pake dyan sa ano mo. Foreign Affairs Department. Professor mo nung ano. Okay. I was about foreign policy noon sa panahon. O biglang humina. I just got it tonight. I want to review it and the different agreements that were entered into by myself and the Defense Department, sila Lorenzana. Lorenzana played a crucial role, a role that was something that was, well, sinasabi ko sa kanya, you handle this, especially matters that will govern the movements of the gray ships. Wala pa namang gray ships dyan sa, you know, yun ang binabantayan namin noon. The entry of the gray ships. Pero walang nangyari. There was never a time that we sent the gray ships in China and China sent there. Ano yung gray ship? When we talk about gray ships, we are talking about warships. Ang nangyari dito sa China all along was a coastal guard, coastal patrol. So forward ko guys kasi hindi relevant sa kwentuhan itong pinagsasabi niya. Is in your mind, Mr. President. Long table, kaharap. Okay. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako na I will dig my oil there. I just want to let you know. Okay. Ito ang sagot ni Xi Jinping. So, ang kinukwento niya, kinausap daw niya si Xi Jinping. Ang gulo kasi ng kwento niya. Kinausap daw niya si Xi Jinping. Tapos, sinabi niya na para makatipid daw siya sa sa pag-i-import ng oil, huhukay na lang daw ng sarili niyang langis sa West Philippine Sea. Okay. Ito sinagot. Okay. I am afraid you cannot do that. Okay. Sabi ko, why, Mr. President? Diniretso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. Okay. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So, okay. What is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Kami dito sa kabila nakaintindo na nandyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandyan. Mm-hmm. Ang pagkaintindi sabi dyan, trouble, if we insist na sabi ko, well, ba yan? Day of my visit, I do not everything
it off to some other day. Yun ang that you put it to some other day. Ba't nag-stop yung ano ko? Whether the Philippines getting into our claimed territories to extract, nagkalma kasi alam ko na hindi talaga kaya ng Pilipinas kung magkagera. Okay. Let me get this straight. So, ang sinabi, kasi naalala ko yan, may balita yan before eh. Ito yun 2021 na. Duterte says, China Xi warned there'll be trouble if PH digs oil in West Philippine Sea. Ito yun, no? 2021 na to. Recalled a meeting. So sinabi na niya to noong 2021. Okay. Tapos ang sagot ni President Xi Jinping almost in whisper, parang ganito, sir, magkarap. Sabi niya in front of the witnesses, I bought around, make sure I will be correct all the time. Okay. Sabi ko, magdidig ako ng oil. Sabi niya, you know what? Please do not do that. You will just sour up a new beginning here, new friendship found. But if you do that, you said, there will be trouble, sabi niya. Okay, yun ang sinabi ni Digong. So same kwento. So is this it? Ito ba yung Ito ba yung mitya nung gentleman's agreement nyo? Baka ito yun. Baka ito yung mitya ni gentleman's agreement. Ang tanong, kailan nangyari yan? Hindi natin alam. Kaya kasi secret niya, secret. Tuloy natin. Now, at present, in the past or in the future, ako naman, hindi ko inaasahan na ang Amerika would go to the South China Sea swaggering. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Amerika talaga gusto niyang make his presence felt there in the Tapos US naman biglang tumalon sa Amerika. Wait, hindi pa nga tapos yung kwento mo nung usapan nyo eh. So anong ginawa mo? Pumayag ka doon sa... Kasi ini-insist niya, maghukay kami ng langis namin. Sabi niya kay Xi Jinping. Sabi ni Xi Jinping, wag mong gawin yan, magkakaroon ng trouble. Ano nangyari? Anong sinagot mo? Digong, ba't pumunta ka bigla sa Amerika? Ano sinagot mo doon? Doon sa sinabi ni Xi Jinping? Hindi mo na naman kinuwento kasi may incriminate ka no? So ano sinagot mo doon? Obviously, wag natin tingnan yung sinagot niya. Wag na natin intayin pala yung sinagot niya. Tingnan na lang natin kung ano yung ginawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Nakapagpahukay ba siya? Nakapagpahukay ba siya dyan sa Reed Bank? Hindi. Hindi siya nakapagpahukay. So, anong sinagot niya? So, you made an agreement with China that is grossly disadvantageous again to the Philippines. Balahura ka talaga, Digong. Balahura ka talaga. Nasaan na yung tapang? Kala ko matapang to. Meron bang mga DBS dyan sa baba ngayon? May mga Duterte balahura supporters ba dyan? Sa baba? Sa chatroom? Kala ko matapang tong puon nyo. Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't bahagang buntot kay Xi Jinping. Tapos sa idadahilan niya, because I don't want to go to war. War. Parang motorsiklo. China Sea, and to show to the world
na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak ka na po, pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit. Kasi Ang gulo mo, Digong. Ano pinagsasabi mo? Ano daw? Kung gusto raw talagang tulungan ng Amerika ang Pilipinas, bakit hindi na raw sila pumunta ngayon habang wala pang gera? Di ba iniingi niya? Ang gulo mo. Hindi namin alam kung saan ka tumatayo. O baka wala ka lang talagang prinsipyo. Kaya hindi namin mahulaan kung saan ka tumatayo. Eh kung ganyan naman pala yung nararamdaman mo, edi sana kinancel mo na yung VFA noon pa lang. Or kung nung presidente ka, nung hindi mo nakita na magkakaroon ka ng pagkakataon na makahukay ng langis dyan sa Reed Bank, eh sana kumonta ka na sa Amerika. Sinabi mo, oy Amerika, kailangan kong tulong nyo. Hindi mo ginawa, di ba? Ngayon ka magre-reklamo, kailan di ka presidente? Ngayon ka magkukuko daw, kailan wala kang kapangyarihan para gawin yung mga gusto mong gawin? Nung presidente ka, hindi mo ginawa. Tapos ngayon, galing-galingan ka. Anak ka natin ako naman si Digong. Galing-galingan ka ngayon? Naging presidente ka, 6 na taon. Sasabihin mo, ngayon sasabihin mo, if they want to, kung gusto mo magbida-bida ng Amerika dyan sa West Philippine Sea, dapat ngayon nila ginagawa yan nung walang gera. Nung panahon mo ba may gera? Ba't hindi mo ginawa noon? Anak ka natin maklong talaga, Digong. Nakulta na ng fentanyl yung utak mo, promise. Patawa to eh. sila kasi yung magka-rival dyan. Bakit hintayin pa ng Amerika? Why would Bongbong Marcos would now go to America to continue the talks? Nagganon pa man, what has agreed upon years ago remains until today. So ngayon, kasi ang gugulo nyo, no? Ngayon siguro meron ng finality to. Si Harry Roque ang sinasabi, merong agreement. Si Panelo sinasabi, wala rong agreement. Parehong sila, ang source nila si Digong. Ngayon nagsasalita si Digong, may agreement daw. Oh, sinabi niya ngayon lang, eto kakasabi lang. And the agreement that was agreed before, bakit hindi na lang daw tinuloy ni Bongbong Marcos? So ngayon, hindi na siya secret. So now you're admitting that there was an agreement. Ngayon, ikwento mo sa amin, kaysa yung nagdadahilan ka, sasabihin mo na pupunta tayo sa gera, whatever. Ipaliwanag mo ngayon sa amin, Digong, ano yung inyong pinag-usapan? Kasi yan ang hindi nyo binalita. Oh, my goodness. Ano yung details niyan? At bakit hindi mo sinabi kay Presidente yan? Bakit hindi mo in-endorse yan kay Presidente nung nag-uusap kayo sa Malacanang? Bakit hindi mo, mga kutsero, mahirap pang gawin nyo. Bumibisita naman siya sa Malacanang. Naalala nyo before, last year, pumunta siya ng China. Pagpunta niya ng China, nag-meeting sila ni Presidente Bongbong Marcos. Tagal pa nga, parang 2 or 3 weeks later pa eh. 2 or 3 weeks later, nag-usap sila sa Malacanang. Ano ba naman yung binulungan niya si Bongbong Marcos? Sabi niya, Mr. President Marcos, may agreement nga pala ako kay China. May agreement nga pala ako. Wag natin papakialaman yung sa Ayungin Shoal. Hindi mo naisip gawin yun? Tapos ngayon, gugulatin mo ang buong Pilipinas, sasabihin mo, may agreement ako sa Ayungin Shoal with China. Ano ba naman kayo? Ba't hindi nyo tinuloy? Anak ka ng tipaklong. Hindi mo sinabi, tapos i-expect mo na alam ng buong Pilipinas. Kung hindi pa nagsalita, mga kotsero, kung hindi pa nagsalita yung Chinese official, hindi malalaman ng buong Pilipinas na mayroong agreement. And the popular notion is that if we go to war with China, America would hurry up, go there, and defend that.
Sino may sabi sa'yo ng popular notion? Wala kang pumapansin sa Amerika, kayo lang eh. Yan kasi turo sa inyo ng mga ano nyo eh, ng mga kaibigan nyo sa China eh. I-highlight nyo yung kakupalan ni Amerika ha. Highlight nyo yun ha. Sabihin nyo na kapag pag pinaglaban ng Pilipinas yung karapatan nyo sa West Philippine Sea, magkaagera ha. Ganun ha. Sa inyo lang nanggagaling yun. Kailan nila narinig sa parte ng administration na naghahanap ng gera? Wala, di ba? Never nating sinabi na naghahanap tayo ng gera. Sino ang nagsabi? Sino ang nagsasabi? Sila. Sila lang. So sabihin ko sa Amerika, if you are interested really in defending the Philippines, putang ina, bakit ka pa maghintayin magkaroon ng gera? Why don't you go there and give the protection that is being mounted by... Bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Simple lang. We are a sovereign state. And we have the right to self-determination. Yun lang naman sagot dyan eh. We are a sovereign state. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit sinong bansa. Mapa-Amerika yan o mapa-China. Ikaw kasi, Digong, nagpa-uto ka sa China. Subservient ka ng China. Isa kang vassal ng China. Hindi mo ginawa yan. Hindi ka nagsalita ng ganyan nung presidente ka. Anong pinagsasabi niya nung presidente siya? Kakancel ko ang BFA. Kinancel ba niya? Hindi. Di parking na niya yung 7th fleet niya doon. This 7th fleet is in the Far East. It's a big one. 7th Fleet. It's a task force. Ilagay niya yung doon ng mga destroyer niya doon sa... Ito nga lang, Edka, gigil na yung mga tao mo eh. Sabi niya, bakit hindi sila pumwesto ngayon habang wala pang gera? Nung pumupwesto, nagagalit kayo, sasabihin nyo, Pilipinas naghahanap ng gera. Ano kayo ng tipaklong? Di ba, naalala nyo last year? Meron nagwala sa kapihan sa sa kapihan sa yung sa Pandesal Forum. Nagsisigaw doon. Kung lang yata sa hormones nung panahon na yun eh. Nagsisigaw sa Pandesal Forum. Naggugunom pa. Ganyan. Tapos ngayon sasabihin mo, bakit ganun? Bakit hindi pa ginawa noon? Eh ngayon ginagawa, nagrereklamo pa rin kayo. Ano kayo ng tipaklo? Wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can notice. Bongbong America has been there for about babalik-balik siya sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang wag. Wala kang ikatakot. So, sa Amerika dito, before he left in America, he's boasting of resisting China. We do not want oppression. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. Nobody questions that. Ang problema lang, ang trabaho namin kasi dito as president, just like Aquino and all, istorya muna tayo because we cannot afford a war at this time with China. And I am so ever in doubt that America will try to tickle the China there to go into a nuclear war. Because a nuclear war means the end of the world. For China and for everybody.
Suicidal pala si China. No? Alam nila yan. Takot ang Amerika kasi isang ballistic lang carrying a nuclear warhead. Isang putok lang yan dyan sa gitna ng Amerika. Supisente na yan. But with 1,000 missiles, and in return, America returns the favor by sending also 1,000 missiles, it will really end the world. Tagal ba na sinasabi yan? Wala naman nangyayari. Paulit-ulit eh. O, ulitin ko lang yung sinabi ko before. Si Taiwan, kailan na nasakop? Nasakop na ba si Taiwan? Di pa, di ba? Di pa naman nakasakop si Taiwan, di ba? Nakananti pa. Huwag nyo kaming inuuto nyo kami masyado eh. No one wants to go to war. And last of all, no one wants to launch nuclear weapons. Wala may gusto niyan. Puro pananakot lang ginagawa niyan. Puro pananakot lang. Amba-amba. Amba-amba lang. Ang problema, si Digong, hindi lang nagpakuha sa amba. Hindi lang siya nakuha sa amba. Pati sa bola, nakuha din siya sa bola. Oh. 'Di ba? Sister province ba naman ng Davao City? Sister province yarn. So, 'yon. Kaya ang China takot. Oh. Hanggang dyan lang sila sa malayo. But they have never confronted Russia or Labo China. mo, Diggs. Labo. Tapos ganyan sabihin mo, China takot. Akala ko ba Amerika takot? Ang gulo mo. Gulo mo, Diggs. Hindi ko naiintindihan saan ka lang gagaling. Ba't ka ganyan? Nakakananti baklap. Takot. Obliterated lahat yan. Maniwala kayo. Including us. There will be famine and hunger and death. You can ask any professor ninyo sa physics and they will tell you what would happen to the world. Okay. Nobody wins. That is why we navigate through our differences, our nuances, our everything that is questionable there just by talk. Mm-hmm. Pero itong Carpio na ito, ayunan, bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan sure, Juster Carpio, kung hindi ka magago, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. Okay, lumipat. Okay. Oh. And you call Hina ulit. place Republic of the Philippines. When you can remain to be a republic and be peaceful with everybody. Pag-usapan lang natin yung
Hindi naman Palawan ang kinukuha ng ano. There are questions and issues about jurisdiction. We will continue to talk. Yan ang trabaho namin. Problema sa iyo, Justice Carpio, hindi ka naging presidente. Akala mo, itong problema ng Pilipinas sa chessboard, kung marunong ka maglaro. Chess master. It's easy for you to say, oh, ganun dapat ginawa. Eh, okay, talaga, ano. Pangit ang signal nito, nakakainis. Putang ina mo, hindi ka naging presidente. You were not given that sacred duty to protect the 120 million plus Filipino. Ang iyong papel lang dyan at salita at maraming ambog. Rant na naman to. Teka, forward natin. Rant lang to eh. Okay. Kaya yung agreement na yan, Yun. Agreement daw. kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya. Kung hindi ka rin sure? Kung totoo? Bakit gano'n? Ang labo mo. Akala ko ba may usapan. Kanina sinabi mo na may usapan kayo eh. Tapos ngayon sabi mo, yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga sundalo ko yan. What? Pinagsasabi mo? You should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Nagsalita na si Anyo dyan. Sabi ni Secretary Anyo, wala wrong gentleman's agreement. Yun ang sinabi ni Secretary Anyo. Oo. Kaya nga it's interesting bakit sa dinami-dami ng pwedeng sabihin na pangalan ni Digong, yun ang sinabi niya kay Anyo. Yun kumbaga pareho nilang si AFP Chief of Staff niya si Anyo noon eh. AFP Chief of Staff niya ni Digong. Tapos ngayon nasa Security Advisor ni BBBM. So, nagsalita na si Anyo dyan, wala raw, wala. Pero ngayon, kanina lang sinabi niya, meron daw, meron. Oh, so, anong gagawin natin dyan? Nag-DILG din, DILG Secretary. Oo. But anyway, ayun. O tapos sasabihin niya ngayon, wala raw, wala. Kasi nagsalita na si nagsalita na si Anyo dyan, wala raw eh. Pero kanina lang kakasabi ni Digong meron. Ano ba talaga? Gulo nyo? Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Na-insulto siya. Tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Viana, si David Rapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo konting Jose Maria Sison? Dumaan siya kay Jose Maria Sison? Huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Sinong Maria Sison niya? Pakilinaw nga, sinong Maria Sison? So, ibig sabihin, ikaw na lang pinakamatalino sa buong Pilipinas. Di ikaw na. Wow, ikaw na pinakamatalino sa Pilipinas. Pero hiyang-hiya naman ako, no? Kasi, at least, nakatapos si BBBM sa Oxford. Hindi man abuga siya, pero, Oxford yun. Na-try mo naman pumasok sa Oxford.
Sige nga, patingin nga ng certificate galing Oxford. Galit na galit eh. Iyak na yan. Ay, Diyos ko. Alam kong ginagawa ko. Ginawa mo? Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Kailan ka naging ambassador? Digong. Alam ko mayor ka lang the whole time. Mayor ka for around 30 plus years, 20 plus years. Tapos nag-vice mayor, naging congressman, etc. etc. Paano ka naging expert sa consular affairs and geopolitics? Paano ka naging master? Mayor, hindi ko lang alam kung meron bang geopolitical role ang mga mayor. Hindi ko lang alam. Baka meron. Baka ibang klaseng siya, mayor. Baka nagdidirekta siya ng foreign policy ng Davao. Ganun ba 'yun? Hindi ko alam, promise. Talaga ba? Galing-galing naman yarn. Bibo hotdog. Hotdog. Master to eh. Any question? Biglang any question. May tanong ako, Tatay Diggs. Kailan ka po naging master ng diplomatic relation and consular affairs? Paano po makuha yan? Master daw eh. Baka may master's degree siya. Baka naman yun master's degree. Baka master's degree, no? Hindi niya master. Ibig sabihin, meron lang siyang degree pero wala siyang expertise. Ganun kasi yun eh. Pwede namang meron kang master's degree pero dahil hindi ka nagpa-practice, wala kang expertise. Baka ganun. Ilang minuto pa ba to? Haba na ito eh. Wala pa nga tayo sa kalahati. Edit. Okay. Jermelina Laporte from Inquirer. Inquirer. Mayor, I just want to know, sa inyong recollection po, was there a written agreement and was it binding? Yeah, written agreement. If you are looking into the documents, that means that there was a written agreement. Ayunin? Yes, sir. And also, sir, Sagot. Maraming agreement, Iha. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, Document nga ang tanong eh. but with all of the mostly Asian countries. Document ang tanong, document. Hindi basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. Hindi sinagot. About what Harry Roque, former spokesperson Harry Roque, Hindi sinasagot. mentioned that Hindi sinasagot eh. the agreement banned the gentleman agreement, parang what he mentioned was Hirap ka. yeah, Brut. walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so You cannot bring in materials to repair and improve. So yun yung Wala totoo yan. yung sinasabi ni Harry Roque. Totoo yan. na merong agreement. Totoo, okay. No agreement. Ha? As is where is. So bawal ang construction materials. Well, ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na ng repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandyan mo kaya yung Amerika, why don't the Wait, nalito ako sa sagot niya. Ang sinabi niya, meron daw, totoo daw na may agreement pero hindi raw siya agreement. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Labo. when you're dealing with the
foreign relations. Maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Ano nga yung sagot? Hindi basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. About what Harry Roque, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement, parang what he mentioned was Hirap ka. walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. So You cannot bring in materials to repair and improve. okay. So Wala yan. So totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. Anak ka ng tipaklong, me. Anak ka ng tipaklong. Ang labo mo. Naniniwala pa ba kayo dito? Kakasabi lang niya. Totoo yan. Totoo yung sinabi mo na hindi magdadala ng construction supplies. Totoo yan. So may agreement. Walang agreement. What the F? Alam nyo, hindi ko alam kung paano papaikutin to ng mga Duterte, Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Promise, ang hirap paikutin na ito. Wala pang 1 second, bumalentong siya sa sinabi niya. As is where is. So bawal ang construction materials. Well, ganun. As is where is nga. So yun yung agreement. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Ba't hihilahin? Wag na yan. Gagawin ng outpost Nandyan mo kaya ang Amerika, occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State was given the as is where is. So the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed. And which the President, which Marcos says, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. Oh, why not? Gawin na. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Oh, why not? Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of you past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following your... Oh, ano? Oh, ayaw maipit? Di, Sagot. subukan nila. Ayaw niya. Hindi niya tinuloy. Sabi niya, yan ang dapat. Nagpigil ang lolo nyo. Bakit? Kasi babalik sa kanya. Pag sinabi niya, yan ang dapat ginawa. O bakit ang sasabihin sa kanya, bakit hindi mo ginawa? See?
Ang tagal nung post niya doon, oh. Wait. Balikan natin ang konti. Balikan natin. Konti lang naman ibabalik. That is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. No man is Do complaining. it and repair. Hindi naman nagko-complain ng Marcos eh. Kayo lang yung maingay. Ang ingay nyo. Kayo lang maingay. Tuloy natin to. Oh. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila Go! at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of you past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Tama naman. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following your... So alam niya mga kutsero na yun ang dapat gawin. Hindi niya mailusot ngayon. Nadulas eh. Nadulas. Yan ang dapat. Following your whatever. Biglang tumahimik. Ba't hindi mo ginawa? Bakit hindi mo ginawa, Dugong? Tuloy natin. Di subukan nila. Change topic bigla. Subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pagkos nandyan yung Navy, di gawain mo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the... Hindi, mga kotsero. I disagree kay Digong nung sinabi niya na takot siya kasi ayaw niya ng gera. No. Takot siya kasi ayaw niyang mawala yung pakinabang ng China. Alam naman natin lahat yun eh. Ayaw niya mawala. Di ba sabi niya, I love Xi Jinping. I need Xi Jinping. Di ba? Ganun siya. Pagkapasok pa lang niya sa pagiging presidente, yun ang sinabi niya. I love Xi Jinping. I need China. Ganyan. Oo. Hindi ka takot dahil magkaagera. Kasi malabo naman yung gera eh. Malabo talaga yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo pa yan sa burak na meron sa ayungin. Malabo yun. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Pero. Takot sila, oo. Pero hindi sa gera. Takot silang mawala ang pakinabang na nakukuha nila sa China. Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Wala akong sinabi. Sinabi ko na subukan nila. Kakasabi lang niya kanina. Sabi niya. Kakasabi lang niya. Kung kaya na raw lumaban sa gera, o di go. Tapos biglang, wala akong sinabi magkakagera. Anak-anak, tipaklon talaga tumatandang to. And see what happens. The way you listen to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be this possible war. One word lang. Nandyan kami lahat. What was it? So magkakagera nga. Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. Sobar ka to? Wala ko kanto. So it was a stern warning from China. Well, that was the reply. Which warning? Well,
Ikaw Bait-bait naman, sa China ano, niya, no? You interpret. Hindi naman warning If you yan. were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to a one-cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people given these conditions, sir? My advice would be totally irrelevant. Iwas pusoy. Sila ang magtanong doon sa Amerikano. Iwas pusoy si Digong doon, ah. Sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako, bakit ako mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang ko. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement, and was it written or verbal only? And Verbal. Oh. Verbal, ha? Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term, walang written except Wow. yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... it's not binding. It's not binding. No, it is binding. It's not. It's not, It's not binding. just because it was not signed, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi man kailangan ang presidente ang pupunta doon. Bakit yung declaration on the code of conduct or declaration on the conduct of the parties in the South China Sea? Alam nyo ba na it's a non-binding agreement? May papel yun. May pirmahan yun. Pero it is a non-binding agreement. Tapos, eto, laway lang. It is binding? Impossible. No, it's not. It's not. It's not. It's not binding. So, ayun mga kutsera, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Kuya YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking buhay at sa aking channel. And I'll see all of you in the next Kuya Live. God bless you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?